nakita tong Novatrix combination na maaaring mag-wreak havoc talaga for TLID. Tagal-tagal na eh. At okay, as good as the Novatrix is, dapat mag-ingat dito yung Team Liquid ID sa pag-level 4 na ni Kyrie. Usually kasi pag may Hayabusa, tas sa Novaria, Far sa mga ganun yung kalaban niya, naghahanap na siya kagad ng gang sa gitna. So, Team Liquid ID, ina-acknowledge lang naman nila yun. Kasi so far, nasa gitna pa lang sila ng mapa. Let's see if that's gonna change anytime soon. Feeling ko yung unang team na gusto talaga mag-aggro gank sa isang lane, yun yung lalamang na papuntang mid eh. Yeah, and for Onyx, kailangan mo talagang umasa sa kanilang mga pick-off potential. Kasi again, TLID has been controlling neutral objectives. Kanina nakita natin, Fabian leading all junglers when it comes to Lord tsaka Turtle Takes. Pero kung tatandaan mo, yung pinaka-importanting Lord, hindi niya nakuha. Yung kalaban yung Onyx Philippines. Kasi sabi nga ni Midnight, umuwi. Oo nga. So tingnan natin kung mas magiging cautious o agresibo ang tapong ngayon ni Fabian. So far, naghanap ng pick si Kyrie pero sa roamer for poke, hindi siya nag-dive sa gitna ng mapa. So now, hinuhold niya yung Pixel Shrub. Naghahanap siya ng ikot nila Yehezkiel at ni Weedy. Pero si Weedy, nagpa-park lang dun sa taas kasama si Aaron Shaky. Oh, akala ko si Kiboy naman yung... Akala ko ba siya yung pupunta dun? Pero teka lang ha. Bigyan nila dito si Aran. Medyo makunachi. So, wala naman talagang mangyayari. But now, you can see the pressure onto the middle lane kasi nandyan na yung unang turtle. Okay, so far, Team Liquid ID, na-tick nila yung isang condition. Okay, first 2 minutes, safe pa si Aaron Shaky, walang aggro dive, pero nahirapan siya so far in lane kontra kay Savero na mas agresibo ngayon ang takbo niya. Kahit na for 1 and 2 minion waves nandun yung draw ahead. Hindi mag-turtle ang Onyx Esports ibibigay nila dahil si Kyrie pagkatapos kinuha yung purple buff ay nasa orange buff na. Oh, sinisimula na nga ng TLID. Okay, nandyan nila pag na nga yung humot. They tried to go for stance pero nakapag-flicker out. Si Kiboy nga ata yung mapupuruhan dito. Pero medyo makunat, may revitalize nandun. Pero first blood drawn for Fabian. Kiboy is gonna fall down. Next target, Grabe! etong si Aran. Kaya grabe yung shadow coming in from Kyrie. Wow, grabe naman yung turn ni Ryota na setup yung kill kay Aran dahil doon. Pero Team Liquid ID nga ang makakakuha ng unang pagong sa laban. Alam naman kasi ng Onyx na hindi pa nila kaya talaga kumontes, medyo mahirap pa. And at the same time, nauna talaga sa posisyon doon yung TLID. So far, may trade naman kahit pa paano nahanap ang Onyx, pero gusto pa nila palakihin ang trade na iyon. They wanna go for Winnie and Kyrie na naman. Dalawa na kaagad for Kyrie. Mabilis na rotation galing sa Onyx, nabasa nila yung ikot ni Widdy at dito dapat mag-ingat ang Team Liquid Indonesia kasi sa mga panahon na to kung isang team katulad ng Onyx na mayroong Hayabusa naka-pick off ng roamer at around the 3-minute mark after the first turtle, gusto pa nila ituloy yung aggro na ito. So, mas makita mo ngayon si Kiboy nasa jungle na ng Team Liquid ID. Gusto niya lang i-set up si Kyrie ng impormasyon. At so far, si Yehezkiel nakakuha naman ng info gamit ng Star Shatter niya pero hindi pa siya nakakapag-poke. Saka mahirap dyan pag si Widdy, pag napuruhan, hindi mo talaga magagamit yung isang Joyt. Pero ngayon sa Vero, nag-examine force na doon para makuha yung crab. So far, looking good pa rin sa Onyx. Nahihirapan so far makahanap ng pick-offs na gugustuhin ng TLID. Akala ko mas madaming kills makita natin. Dapat nga eh, kasi tignan mo may Johet dyan. Oo. Tapos sa kabila, si Ryota nakabadang. So akala ko talaga, rekta ka agad yung mga may expect natin. Grabe! Pero ito si Widdy, wow! Hinabol si Sans hanggang dulo, pero may feathered airstrike at napuruhan na naman. Kasi sinabi natin walang nangyayari. May ginawa na tuloy si Widdy, kaso napahama. Grabe ka, Sans and Kiboy, yung link up nila. Okay lang yan, okay, atras. Tas sakto din yung pag-taunt, yung unbreakable ni Kiboy para si Widdy ay natamaan ng Torre, tas natamaan ng combo, tas na-damage. What a play by the Roman mid of Onyx Esports. So now, dahil doon, may control sila. May konting control pa sa gitna ng mapa at mas agresibo na sila pwede pumwesto para sa pakalawang pagong. Good start para kay Kyrie. 3-0-0 with the Hayabusa. TLID sobrang nahihirapan ngayon dahil may setup na naman galing kay Ryota. Pero makakawala si Aran. Ito na nga si Kyrie. Saan sagap na nga yung feathered airstrike. May revitalize na din naman nagamit. Si Widdy medyo naipit dito. Mapupuruhan pero napaflicker out kaagad si Widdy. Na-outplay ngayon ng Team Liquid Indonesia as Onyx Esports na control nila at papasok! Si Kiboy with the AOG at matatalo naman si Widdy pero meron siyang shield at matatapon! Si Kiboy! Si Kiboy pa yung na-punish! Sakto! Nagkaroon ng shield at nagkaroon ng enough time para mabato etong si Kiboy pero okay lang dahil gusto nila kunin yung pagong ngayon. And so far, may trade na nakuha na ang TLID. Okay, so yung dalawang good laners nagdo-dual lane na pagkatapos ng pangalawang turtle na yon. So naghahanap na sila ng major power spike for the Matrix, for the Harith. At dahil si Sans nakapagtama
ng isang beses doon kay Aaron Shiki. Makakaklear naman siya na walang masyadong problema. Pero top side, aggro rotation, 4 pupunta sa taas para sa Onyx. Tignan natin kung madedepensa ng Team Liquid ID yung Torrent na to na walang mawawala sa kanila. Ito na, bibigyan na nila ng magandang buhay. Itong si Severo, space created ang hinahanap nila. Widdy, naghahanap ng aambahan. Unstoppable force ginamit at nabato si Ryota na flicker out. Nilapagan na nga rin ng Kumot. Fabian working on Severo pero wala pa rin full engage na mangyayari. Okay, so nadepensahan nila at nawala. Walang nawala sa side ng Team Liquid Indonesia. Napagamit lang ng ultimate sa skill. Pero sa panahon na yon, that's the right call. Kasi at least nakita mo na yung informasyon na ay, masyado maraming member ng Onyx dito. Dapat ingat na lang tayo sa pagdepensa. Di ba nagtatapat tong dalawa sa ano, no? Onyx Indo this season. Onyx Indo sa MPL ID. Sa MPL ID. This season, kasi wala week pa. 3 pa lang eh. Wala pa. O, kaya pala sabi ni Aran kanina sa interview na medyo excited siya sa kung anong i-expect sa laban nila or matchup nila ni Ryota. Super dahan-dahan lang yung climb ba? So, yung dalawa, oo, naghahanap naman sila ng mga aggro set, pero hindi sila sobrang dependent talaga sa snowball. Pero ngayon, si Aaron Shiki at si Widdy force back. Onyx ang mananalo sa gold lane. Sa Vero may Feather of Heaven na second item na niya yun. At 700 din yung lamang yun. Pero matatamaan! Carry at Sans! Na pick off si Skill! Iba na talaga ang mga poging junglers ngayon. Bigla ang pinasok ni Kyrie si Ryota. May hinahanap dito. AOG coming from Kiboy. Pero makakataas naman. Widdy nag-flicker in para i-punish. Etong si Kiboy napilita mag-revitalize. Pero on the other hand, may hinahabol sila doon. Nabuhay pa! Pero sabi ni Aaron Shiki, teka masyado ko na malalim. Bibigyan nila ng isa. Medyo nag-error dun ata sa execution communication ng Onyx kasi nakita natin si Ryota ginamit na yung ultimate niya para gawing punching bag yung pader ng mapa. Oo. Hindi niya natamaan si Aaron Shiki. Although, to be fair, na-force out din naman yung flicker ng Beatrix. Pero, that execution could be clean sa kita. Si Severo ng 1v1 niya si Aaron! Shiki! Saman force lang pero si Aaron mapapanish niya ata si Severo at nahuli na. Hindi pa na! Buhay pa! Buhay pa! Buhay pa si Severo! Mundi ka na tumaling ulit si Ingan! At buhay pa si Severo! Alam mo, sigurado ako sa mga nakasama natin dito, napanood na natin yung ganun eh. Oo. Yung pinasok ni Aaron, last time si Kelra yung gumawa kay Aaron Shiki. Oo. Nakaharit din siya, pinasok ng Zaman Force, nag-dash in, tapos sinolo kill. Etong si Aaron Shiki, ngayon, inulit ni Severo. Ito yung sinasabi natin kanina eh. Tungkol kay Aaron Shiki na parang yung pagka naging mas touchable na siya ngayon. Nakahawakan na siya eh. Nahawakan na siya. At good call din yun galing kay Severo na nabasa niyo yung sitwasyon. Wait lang. May chance ako dito na ma-pick off ko yung Beatrix. Kasi at this point, wala pa masyadong items yung Beatrix. Isa pa lang, hindi pa na niya nabuo yung second item niya. Yung Harith may second item na. So go lang. If ever, worst case scenario, magiging equal trade lang yun. Pero nakuha niya yung good trade kasi hindi siya nahuli. Ito rin talaga yung dahilan bakit hindi mo dapat ibigay yung Harit kaysa Oo. ilan na nga lang ginagamit niya, nabigay mo pa yung isang talagang nag-e-excel siya. So far, 1.5k almost for Onyx. And ngayon, hindi nila na-utilize yung early game plan sana na i-utilize within naka-Johet kasi kahit may bato na nagaganap for Widdy, umaasar siya sa flicker and at the same time umaasar siya sa pag-overextend ni Kiboy. Pero even those times, may trade na ginagawa yung Onyx. So ngayon, gusto nila kunin itong mid lane. Ryota na pa-flicker doon pero hindi kumenta yung fist break. Nakapo, na-punish! At sabi nga ng panel kanina, laro to ng sino mas magaling mag-punish eh. Oo, pero yung Team Liquid ID, naisip nila kagad, wait lang, medyo malalim yung badang na to. Sakto, nakapag-flicker out si Widdy at hindi siya nahuli. At dahil walang nahuli dun si Ryota, hindi mo mabiblame yung Onyx Philippines, excuse me po, Onyx, na hindi sila magda-dive dun sa gitna ng tore. Kasi kung may na-crowd control, sige, pero pag wala, edi sorry Ryota, bawi na lang tayo sa next. Tapang ni Sans. Oo. Commander airstrike sa harap ng hill ng Aran. Yung sabi niya, okay lang to. Okay lang to eh. Makakalipad naman ako, may flicker naman ako. Kaya nang gihilak eh. Oo. Iba mag-isip, ito si Sans. At yun talaga yung kailangan natin. Oy, teka lang, Widdy, may nabato pero parang wrong target dahil si Kiboy. Iyon at may huli sila. Okay mo, huli naman si Aran, pero makakataka siya. Ginamit na yung ultimate ng Novaria para makita yung mga 5 miyembro ng Onyx. Kyrie, papasok, ginamit na yung shadow kill. Mapipitas ba dito si Widdy? Ang sagot ay oo at wala ng roamer kagad ang Team Liquid Indonesia. Ang dami nilang kailangan iwasan. Yung Wiggy Shadow kill ni Kyrie, yung synchronization ni Severo, and not to mention si Sans nandun din to dish out the damage. So full control for Onyx dito sa Lord. Pero again, Fabian, nakasuyo to. Pwede pa rin naman mag-engage pero teka lang si Ryota. Napakagaling mag-zone. Severo naharap kung saan si Fabian ngayon. Wow. And a clean Lord. Napakalinis
ng Lord take na yon. Paglapag ng dalawang Magic ult, yung Feathered Airstrike at saka Zaman Force, doon na nagbaback yung Team Liquid Indonesia dahil nga hindi nila nakuha yung kondisyon na gusto nila kunin with the Novaria and Jawhead together kasi 0-4-3 si Widdy na umpisahan niya na yung laban, of course, with a few okay rotations, but Onyx, nabasa niya at na-adjust nila yung rotation nila para ma-shutdown si Widdy. Napakasakit na ni Severo tsaka ni Kyrie. 1,000 rin ang kalamangan dito ni Severo. May Holy Crystal na nga siya. So in terms of damage, you can expect instantaneous burst for the side of Onyx Esports. At ngayon, kukunin na nga nila yung mid lane turret habang yung Lord nag-marcha sa taas. Okay, saan makakahanap ng panalo dito ang Team Liquid Indonesia? Dahil kailangan na nila ng isang turnaround play. Kung hindi nila makuha yun, baka mawawalan pa sila ng isang inhibitor turret sa panahon na to. Hindi pa na nila natamaan yung Lord. Makakapag-charge yan. May Holy Shields pa naman sila pero sobrang delikado tong pwesto para sa Team Liquid ID. Isang line-up na Jawhead-centric, pick-off, burst-centric. Oh, watch out kasi si Ryota mayroong flicker. So pwede naman tayo makita ng AOG tsaka combo ng mga galing kay Ryota dito pero medyo nabigyan nga itong si Keyboy and TLID. Mabilisan lang din naman nila. May clear out yung unang Lord. Alright. Sapat na yung damage nila para Uy! rush clear. Munti ka na namatay. Uy! Okay, so nabasa naman nila. Gets na rin naman nila na may chance na may miyembro ng Onyx doon. Pero nakatakas pa rin si Keyboy. So, at this point, Onyx, siguro maghanap na lang sila ng isa pang sequence bago mag-spawn yung Lord. 80 seconds eh. So, you have a window for one big sequence na magpo-force kayo.